Good morning. Ato ta karon sa pagtuon sa pulong sa Ginoo ug ato ning padayon nagtuon chapter 2 sa Romans. Chapter 2 sa Romans. Verse 17 to 8. Atong gibasa kaganina up to verse 20 para natay context. Actually ang theme sa atong pagtuon karon is up to verse 29. Pero ato ning tagsa-tagsaon atong tagi-tagihon, atong i-divide ug atong gagmay-gagmayon para ato kining masabtan. So today, this morning, ato lang hisgutan ang verse 17 to 18. Ug naghisgot kini mahitungod ni anang false confidence or false security. Mga gikasaligan sa mga Hudiyo, ilang gisaligan. Ang ilang confidence na aniini nga mga butang, abinilag sila luwas na tungod niini mga butang. Gikasaligan, ug mo nang ning feel na sila safe ug secure. Pero dili insakto ug dili mao. Ug mo ning atong topic, the danger of false confidence. So this morning, ato lang basahon ang verse 17 ug verse 18. So ganina up to 20 para natay context. Actually up to verse 29 yun ang atong theme. So ato lang ni divide gagmay yun. Again, Romans 2:17 to 20. Kutob lang ta sa 18. Kung basahan, indeed you are called a Jew and rest on the law and make your boast in God and know His will and approve the things that are excellent, being instructed out of the law. May the Lord bless the reading of His word. Maning mga butang nga ang gisaligan sa mga Hudiyo nga ning feel nila safe ug secure sa judgment. Before we proceed, let us ask God for wisdom. Father, we thank you so much for this beautiful morning. We thank you for your people who are here. Nalagad kanimo, simba kanimo, nagpasidungog kanimo, for you deserve it. We are here also, Lord God, aron kami matudluan sa imong mga pulong ug sa among pagpamalandong karon. Ikaw unta maghatag kanamo og lingit ng kaalam. Makalahotay unta ang matagos sa kanamo. Ug amo unta kining masabtan sa yano lamang nga pag-iinaot ikaw ang among mahimong magtutudlo karon. Ug hinaot ikaw usab unta mahimaya sa among taliwala. Kining tanan na magyampo salamatan managalang sa ngalan ni Jesus. Amen. Now, ang Romans chapter 2 verse 17 to 29 naghisgot mahitungod ni anang false confidence or false security. Sayop nga gikasaligan nga mo feel safe na ka sa paghukom sa Ginoo. We're still about God's judgment, related sa God's judgment. O kining word nga security, kasiguruhan, kasabot man tayo ang pulong, tanang tao gusto og kasiguruhan. O kanang kasiguruhan mao nang absence of threat, nang walay kahadlok, walay danger, comfortable freedom. Nag-ingon nga everything is under control. Mo ganing mga tao gusto og security, maghisgot og economic security or financial security, gisgot na ng job security. Even ang mga tao gusto gani secure sa ilang balay, mo nang nay mga gate or ngoban butang og CCTV. Now, related to judgment, spiritual security, tanang tao kahibaw nga ang makasasala hukman sa Dios. That's Romans 1:32. Even ang mga daotan kahibaw sila nga hukman sila silang pagkadaotan. Naatay built-in gitanom sa Dios ang law sa kasing-kasing sa tao nga kahibaw ang tao unsay maayo ug unsay daotan. O mo nang nay conscience na guilt kung makahimog daotan, nakonsensya ang tao, ug kanang konsensya mo nay mag-trigger niya anang fear sa paghukom. Ug mo nang mga tao nakasasala, nagkinabuhi nga hadlok sa consequence sa ilang sala. Now, nasayod ta nga naagyoy umaabot nga paghukom. Mao nang tanang tao na ilain-laing paagi nga gihimo or gidaganan or gisaligan para ma-address
kanang iyang kahadlok sa paghukom sa iyang sala. Now, sa chapter 2 sa Romans, specifically kaning 17 to 29, dinhi gidestroy ni Paul particularly ang mga Hudiyo, ang ilang mga gisaligan nga para nila safe na sila sa paghukom sa Dios tungod kay naa sila niining mga butanga. Ug mao ni nga atong tun-an karon ug sugdan lang nato ang verse 17 ug 18. Dinhi sa 17 to 29, gitagsatagsa ni Paul, inadequate kining mga gikasaligan sa mga Hudiyo nga para nila makahatag nila kasiguruhan sa ilang kaugmaon ug sa ilang pagatubang unya sa Dios panahon sa paghukom. Ug interestingly, parallel pod ni sa atong modern day karon nga mga gikasaligan. Now, sa verse 1, giklaro na ni Paul nga hukman sa Dios ang mga pagan, immoral, and irreligious people. Then sa chapter 2, that's chapter 1, sa chapter 2, gipakita gihapon ni Paul, gitudlo ni Paul nga hukman gihapon, bisan pag mga relihiyoso ug mga moral nga tao, hukman gihapon sa Dios. Now, sugod sa verse 17 to 29, yes, sakop man sa chapter 1 to 16 ang mga Jews, pero sa 17 to 29, naghisgot si Paul specifically na, particularly na sa mga Hudiyo. Grabe ang paghanay ni Paul sa iyang letter sa Romans. Una niyang gisgutan judgment. Judgment sa mga irreligious, immoral, chapter 1. Chapter 2, 1 to 16, mga religious, moral people. Hukman gihapon sa Dios. Kay Kristo, bisan pag relihiyoso ka, bisan pag maayo ka nga tao, hukman gihapon ka. Yes, sakop man diha ang Hudiyo, pero pag abot sa chapter 2 verse 17 to 29, nag-focus na ron si Paul sa mga Jews, sa mga Hudiyo. O paghanay ni Paul, iyang gilista tanang gikasaligan sa mga Hudiyo, nga para nila safe na sila sa paghukom. Gipakita lang din ni Paul, gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 2, walay escape sa paghukom sa Dios. Gawas lang kung moabot ta sa chapter 3 sa Romans. See? Ang mga Hudiyo, sila ang pinaka-highest ug naay pinaka-greatest nga privilege. Tungod kay ang manluluwas gikan kanila. Naa sila yung mga propeta, wala pa ang Messiah moabot, na nay mga prophets. Wala pa mga prophets na ng law ni Moses. Hilabihan ang ilang privilege. Ug mo ni karon ang paghanay ni Paul. Ug dinha sila nasayop sa ilang gikasaligan tungod kay kana may ilang gisaligan dili ang manluluwas. Naay tulok ka privilege, great privilege gihatag ngadto sa Dios nga naghatag kanila false sense of confidence. Una, sa mga Hudiyo, tungod kay na-belong sila sa Israel or ilang national heritage or religious heritage, tungod kay na-belong sila ni Ana, abi nilag safe na sila kay chosen people good sila. Member sila sa chosen people. So safe sila sa paghukom. Ikaduha, tungod kay sila nag-angkon ni Anang balaod sa Dios. Naa sila balaod sa Dios compared sa pagan nations nga walay balaod sa Dios. So, tungod niya na, confident sila nga safe na sila sa paghukom sa Dios. Okay, katulo, the sign of circumcision. As a sign nga naay covenant ang Dios sa ilaha. Nga ang Dios naay saad mahitungod kanila, og tungod niya na, kay sila circumcised, mo na ilang kasiligan, safe na sila sa paghukom sa Dios. Morning tulog ka great privilege. Morning summary sa 17 to 29. Kanang tulog ka great privilege. Gisaligan sa mga Hudiyo nga abi nila safe na sila sa paghukom sa Dios kay naa sila ni anang tulog. Now dinhi sa verse 17 to 18, ato lang tagsa-tagsaon kadtong tulo, hinahinayon to. Gihanay ni Paul
dili na mo'y makahatag kaninyog safety and security and escape sa judgment sa Dios. So dinhi gidestroy ni Paul ang tanang source of confidence sa mga Hudiyo sa verse 17 up to verse 29. In so doing, the same with the Christian today, nga naay gikasaligan alang sa ilang kasiguruhan sa kaugmaon nga dili si Kristo. Daghay mga tao nga nagsalig sa ilang relihiyon. Daghay mga tao nagsalig sa ilang wealth, sa ilang power, sa ilang influence, sa ilang pagka good person, sa ilang pag-attend sa church every day, sa ilang paghatag sa church, kanay ilang kasaligan para silang security. O kung ato ning sabton ang gingon din ni Paul, that's not enough. Di na makahimo nimo nga maka-escape sa paghukom sa Dios. Atong hope karon nga atong masabtan kini nga passage, dili lamang aron atong masabtan ang mga Jews sa ilang kahimtang, kundi ato pong masabtan even sa modern day setting karon, nga daghay mga tao nagkupot niya ng false confidence, ning dangop niya ng sayop nga gikasaligan o nga kinahanglan masabdan nila nga kana ilang gikasaligan dili enough makaprotect nila sa paghukom sa Dios. So si Paul gigiyahan sa balahang Espiritu Santo paghanay niining mga pulong sa Dios aron atong masabtan karon dili lamang sa mga Hudiyo but particularly sa Hudiyo kining verse 17 to 29. Ug kini nag-shatter sa kasiguruhan sa Hudiyo, nag-expose kanila, nag-attempt sa ilang pag-hide niining mga ilang gikasaligan. Now, kining mga Hudiyo, ang ilang kinaiya, they tend to boast niining ilang pribilehiyo. Naslay kinaiya nga howd tungod niining mga advantages nga atong gisgutan katong tulo ka mga blessing nga gikan sa Dios. In fact, kasagaran kanadto labi na sa biblical times, pirmi na nilang ipasigarbo. They are people of God. They have the temple of God. They have the law of God. Ug maoning dinhi si Paul attacks directly nining ilang pagboast. Una, nilang giboast. Una nga ilang gisaligan nga abi nilag makahatag nilag kasiguruhan mo ning ilang heritage. Ang ilang nationality ug ang ilang religion that mo na include niya na. Heritage, ilang kagikanan. Naghatag kanilag kasiguruhan abi nilag exempted sila sa paghukom sa Dios. See Romans 2:17. Indeed, you are called a Jew. Diha lang sa ta. Indeed, you are called a Jew. Tulo ka words no nag-refer nga the same. Jew, nag-refer na nila, or you can call them Hebrews. Hebrew people, they are Hebrews. Ang Hebrew mo na ang ilang language, pero pwede sila matawag og Hebrews. Or we could call them also Israelites. The same people gapon na, although particularly Israelites nag-refer sa ilang land, Israel land, but they're also Israelites. O Jew gihapon na ilang name. They're called Jews. Nag-indicate sa ilang nationality. Ilang unique point of pride. Pride sa ilang language, pride sa ilang land, pride sa ilang nationality. Mao nang ilang sa heritage. O gnan ang Paul tayo sa panahon ni Paul, kaning name nga Jew, unang gigamit sa Old Testament, 2 Kings 16:16, og nahimong mao nay kasagarang gigamit nga pagtawag niini mga people even after exile. During and after exile. So, ang kanang term nga Jew, nag-speak sa ilang nationality, sa ilang race, sa ilang heritage.
Nag-speak sa ilang pagkalahi sa uban nga nasod compared sa Gentiles. Kasi para nila naaramay duha, Jews and Gentiles. Kung may tag-Jew, para nila lahi sila, unique sila, ug mao nang naha sila'y kinaiya nga Jew man mi, mas labaw mi kaysa mga Gentiles nga mga pagan nga walay Dios. So, kung tawagon og Jew, you became Jew, para nila it's a title of honor. It designated them as special people of God. O karon lang dili na sikat ang word nga Jew tungod sa ilang history nga permi sila gilutos. Labi na panahon ni Hitler, didto ning degrade kana nga name nga Jew ug wala nang kabangon ug mo nang ang common na lang karon Israelites sa ilan ng land. Pero sa una, kanang word nga Jew is a title of honor para nila. Naa sila'y pride ni anang name nga Jew. O para nila, they're better than everybody else because they're a Jew. O si Paul, even si Paul, ningingon gani nga, I am Jew of the Jews. Kay kahibaw sila, kung naako na Hudiyo, si Paul mas labaw pang Hudiyo, kay kahibaw sila, nahaa sa ilang kinaiya nga proud sila sa ilang pagka-Jew. O usani sa ilang basic nga problem. Tungod kay gitawag sila nga chosen people of God para ang blessings moabot sa tibok kalibutan. Now, they became so proud sa ilang uniqueness ug sa ilang relationship sa Dios nga dili nila hinuon na gusto i-share ngadto sa uban. At ang hinumduman nga ang panahon ni Abraham sa Genesis chapter 12, ang katuyuan sa Dios naghimog unique people para naay message dadon kining people, sila ang mopaila sa kalibutan mahitungod sa Dios. Ang nahitabo, gusto nila nga ilara ang blessing. Imbis ang purpose sa Dios, sila'y gamiton para ang blessing mulukop sa tibok kalibutan. Pero ang nahitabo, proud sila o niana nga blessing o nga di sila gustong mo share niana nga blessing. Nahimo na nilang exclusive ang kining nga blessing ug nga kining pagkatawag og Jew. Now, wala may wrong ni anang national pride. Proud ka, Jew ka, or Pilipino ka. There's nothing wrong with that. Pero ang issue nini, ang ilang kinaiya, ang ilang nahimo ng attitude. Tungod kay ang nahimo na nilang attitude, proud sila nga Jew, kaysa ilang una-una, they are better than everybody. Dili man sayop ng proud ka nga Pinoy ka. Pero kung ang imong kinaiya na, proud ka nga Pinoy ka, kay mas better ka, mas labaw ka kaysa uban, diha na ka nasayop. Mao ni nahimong kinaiya sa mga Hudiyo. Dili lang kay proud sila sa ilang pagka-Hudiyo, kundi appeal sa ilang attitude, tungod kay Hudiyo sila, mas better, mas labaw pa sila kaysa ubang tao. Naa sila'y mindset, ang dili Hudiyo, ubos nga tao, ang kanang hintel, sugnod ranas imperno. Ubos ang ilang pagtanaw. Mo bitaw kung mixed blood ka, Samaritan, ubos ang ilang pagtanaw sa Samaritan, kay mixed blood man ang Samaritans. Di man na pure-blooded Jew. Di man na pure-blooded Jew. So, naa sila ni anang kinaiya. Dili ang ilang pagka-proud sa ilang nationality na himong wrong, kundi tungod kay sa ilang pagka-proud, appeal sa ilang attitude nga tungod sa ilang pagka-Hudiyo, labaw sila kaysa ubang tao. Ang ubang tao, ubos nila. Ang Hudiyo ray luwason sa Dios, kay ang Hudiyo ray gipili sa Dios sa tanang katawhas kalibutan. Dinha sila nasayop. Now, ang Hudiyo wa na makakita sa
purpose sa Dios nganong gitawag sila, sa grasya sa Dios nganong gitawag sila, nahimo na hinon nilang indicator sa ilang pagka-superior. Gihimo nila ang ilang pagka-Hudiyo. Mo nang ningbati sila nga mas superior sila kumpara sa uban. Apil na sa ilang reliyon, verse 17 gihapon. And make your boast in God. You see, part of their heritage, their religion, is not just of their nationality, not just of their land, but of their religion. They make their boast in God. Naami Diyos, kamo pagans, therefore mas superior me. They were boasting. They were bragging sa ilang unique nga identity. Nga pinili sila sa Dios, gitawag sila Hudiyo, chosen people of God, ug nga naa sila Dios. Nga ang purpose unta sa Dios, sila unang makaila para ang Dios ilang ipaila-ila sa kalibutan. Ang nahitabo, ila nang gipanghambog nga naay sila Dios, ang uban diha sila nasayop. Ug nahimo na nilang gikasaligan nga naa sila Dios. Ug nga Hudiyo sila, tungod lang ni ana, feel na sila safe. Naami Dios. Bisan pag wa may mo-obey ni anang Dios, pero naami Dios. Kamo wa man mo'y Dios. Og ang point ni Paul dinhi, Dios bitaw nagpaila ninyo, nagpili ninyo. Pero dili man na maoy makahatag ninyo righteousness. Kung moambak ta sa chapter 3, Christ lang. You see? Kinang boast, mo na, nga word, ilang gipasigarbo, nga naa sila'y Diyos. They were bragging about their relationship with God. Nga, para nila, special na kay sila nga tao, tungod kay na sila'y relasyon sa Diyos. Tungod kay ang Diyos nagpaila kanila. O para nila, ang Diyos, muhatag yun og pabor nila. Tungod kay naaman sila Diyos. Ang ilang attitude mo nang they could live their lives in any way they wanted. Tungod kay Hudiyo sila, gipili sila sa Diyos, ug naa sila Diyos. Mo ni nahitabo sa mga life sa mga Hudiyo. Okay lang, bisag unsa ang atong kinabuhi, pag kinabuhi, kay naaman tay Diyos. Hudiyo man ta pinili sa Diyos. You see, sa Micah 3:11, ning reflect kini nga kinaiya. Micah 3:11, her heads judge for a bribe. Her priests teach for pay. See? Ang ilang mga judges, pwede mabayran. Ang ilang mga priest, pwede mabayran gihapon. And her prophets divine for mercy. Unsay gusto nimong akong isulti ingon nga propeta, bayre ko, ako mo na ang isulti. Dili gyud kung unsay isulti sa Dios, kundi kung unsay imong gusto madunggan, mo na akong iingon nga propesiya. Yet they lean on the Lord and say, is not the Lord among us? No harm can come upon us. You see? Ang ilang mga judge, pwede ma-bribe. Ang ilang mga priest, pwede mabayran. Iampo ko, bisag sayop. Ilang mga prophets, unsay gusto nimo madunggan, bisag sayop, bayre ko, muna kong baton. Anyway, we have God. No harm can upon us because we have God. See, sa ilang nahimong attitude, nagsalig sila tungod kay naa sila Dios. Okay lang bisag unsang klase nga kinabuhi. Bisan pag ako maghuhukom, bayre ko, paborante ka sa hukmanan. Anyway, naamantay Diyos. No harm can come upon us. You see, maoni nahimo nilang attitude. Tungod kay naa sila Diyos, bisag unsa na lang klase ilang kinabuhi. Bisan pag leader sa nasod, dili mahadlok tungod kay para nila Hudiyo gud sila. Chosen people of God. Why mahitabo natong dautan? See? Og mao ni ang point din ni Paul. Sayop na ang inyong confidence. Kay dili ka na makahimo nimo nga maka-escape ka sa judgment sa Dios. Bisan pag unsa ka ka-blessed sama sa mga Jews.
Nga ngadto kanila nagpaila ang Dios. Nga ngadto kanila ang Dios nagsaad og blessing. Dili bot pasabot, exempted na ka sa judgment. You see? Remember Jesus Christ? Sa John 8:32, pag-ingon ni Jesus Christ, tanawon tani, giyon sa pagbungkag ni Kristo. Nga morning point ni Paul, dili ka safe tungod lang kay Jew ka, dili ka safe tungod kay naa kay Dios, bisag unsa na lang imong klases kinabuhi, maka-escape ka sa judgment. No. Tanawa giyon sa na pagbungkag ni Jesus Christ. Ug morning point ni Paul dinhi. John 8:32. Ningon si Christ, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Unsay reply sa mga Jews? Nasuko ang mga Hudiyo ni ana tungod kay giatak man ni Kristo ang ilang gikasaligan, ang ilang confidence. Verse 33, they answered him, we are Abraham's descendant. You see, proud sila sa ilang heritage. We are safe because we're Abraham's descendant. We have never been in bondage to anyone. How can you say you will be made free? See? Kaliwat mi ni Abraham. Si Abraham ang among amahan. Nganong mayon ka nga, we will be free. Dili man may in bondage. Naa sila'y pride sa ilang heritage. Abi nila, safe na sila sa ilang heritage tungod kay ang ilang amahan si Abraham. Ug si Abraham na ay Dios. Now, that statement, you kaning never been in bondage is actually wrong tungod kay kinsa may nag-govern nila ani nga time. Ang Roman empires. And then, before sa Roman empires, napay Greeks, napay Persians, napay Babylonians, napay Egyptians. Yet they say, we have never been in bondage. Og tingalin, ingon sila, spiritually, they're never in bondage. Pero unsa may gingon ni Christ? Kung maingon ka nga, spiritually we are free. Ningon si Christ 34, Jesus answered them, most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Wag hapoy excuse. Spiritually, you're in bondage because who committed sin, slave ni ana nga sin. So you're in bondage. You're not free. Mo nang if you know the truth, you will be free because you're not free. Gisaliga nila si Abraham, abi nilag naa sila'y liberty, naa sila'y freedom, even the freedom to live however they live. Abi nilag free sila. Tungod kay kaliwat sila ni Abraham, naa sila'y Diyos. Pero niingon si Kristo, bisan pagkaliwat kang Abraham, kung makasala ka, you're not really free. Tungod kay in bondage, ulipon ang tao sa sala. Unya, gidugangan pa ni Kristo verse 35, and a slave does not abide in the house forever, but the son abides. Unya, kung slave ka, slave man ka sa sin, kung slave ka, di ka magpabilin sa balay. See? Context sa house, sa balay. Ang magpabilin ragyod, makaangkon sa balay, kanarang anak. Kung katabang ka, wa kay katungod sa balay. Ang anak ramoy magpabilin sa balay. Ang katabang, di na magpabilin mulungtad sa balay. Kung maghisgot tagbalay sa Dios, kung slave ka, wa jud kay authority og di jud ka magpabilin sa balay sa Dios. Even if you're Abraham's descendant, if you're a slave to sin, you're a slave and you're not a son. See, ang point ni Christ dinhi, gibungkag niya ang ilang confidence nga nagsalig sila, Hudiyo sila, og nga kaliwat nila si Abraham. No. Di ka magpabilin sa harian sa Diyos. Bisan pagkaliwat ka ni Abraham. Verse 36. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed. See?
Kung tagaan kag kagawasan sa anak, referring ni Christ, free gyud ka nga tinuod gyud kang free. Tungod kay si Kristo nagtudlo, di man mo free. Yes, you're a Jew, but you're not free. Ayaw pagbaton og confidence sa imong pagka-Jew, sa imong heritage, sa imong nationality, sa imong religion. Ayaw pagsalig ni ana. Only the Son can make you free. Real freedom. See? Ang Son lang makahatag nimo kasiguruhan. Ang Son lang masaligan nimo nga makahatag og kasiguruhan nimo. Dili ang imong pagkahudiyo, dili ang imong nationality, dili ang imong religion. Verse 37, ningon si Christ, I know that you are Abraham's descendant. Kaya bakit ako? Physically, Abraham's descendant mo. But you seek to kill me because my word has no place in you. Kaya ba ako physically Abraham's descendant mo? Pero nga naman, nga ngita ang magpaagi nga patyon ko. Kaya sa verse 39, 38 ug 39, dili man gyud si Abraham ang inyong amahan. Ako pod, kagikan po ko ni Jesus Christ. Ang point diri, si Christ, gikan po ni Abraham, same sila kagikan. O ni-mention si Christ nga, si Abraham gani, wala mang gani mo patay sa mga propeta nga nagdalag mensahe sa Dios. Ako karon nagdalag mensahe nga gikan sa Dios. Si Abraham, wala gay mo patay sa mga propeta. Kamo, kung descendant mo ni Abraham, nganong inyo man kong patyon? Nga nagdala man kong mensahe sa Dios, dili mo anak ni Abraham. Naapog ko'y amahan. Ang inyong amahan, dili si Abraham. Dili akong amahan. Ug mao nang verse 44, your father is the devil. Mao na verse 44. 44. Bisan pag physically amahan nila si Abraham, pero si Abraham gani, wala man gani mupatay og propeta. Nya karon naa si Kristo nagdalag mensahe nga gikan sa Dios, ila ng patyon. Point ni Christ, no, dili gyud mo tinuod spiritual nga kaliwat ni Abraham. Because Abraham did not do this. Now, giklaro ni Kristo diha. Dili kasaligan, sayop ang magbutang og confidence tungod sa imong heritage, kaliwat, og sa imong nationality, og sa imong relihiyon. They boast in God. Balik ta sa chapter 2, verse 17. Na sila'y Diyos, pero wala nila gi-obey. Abi nila secure sila tungod kay physically, kaliwat man nila si Abraham. Para ni Christ, dili ka tinuod nga descendant ni Abraham spiritually. Physically, descendant ka. Pero spiritually, dili ka descendant ni Abraham. Spiritually, your father is the devil. Managingon ni Christ, verse 44. Ngano man, tungod kay ang devil murderer man, kani sila nag-seek to murder this prophet, Christ, as a message for them. Mo nang ilang father. Ang devil is a liar. Na ilang whole system is made up of lies pod. See? Sa John 8, simple lang, gidestroy sa Diyos ang gikasaligan sa Hudiyo. They thought they were spiritually secure tungod kay descendant sila ni Abraham. Si Jesus ning-attack niya nga confidence. Niyon si Jesus, tinuod physically descendant mo ni Abraham, pero spiritually ang inyong amahan, ang devil. O dili man ang physical maoy magmatter, ang spiritual man. So mo nang sa chapter 8, sa John, gidestroy ni Kristo ang ilang kasiguruhan o ang ilang confidence, gikasaligan nga sayop nga di gyud makahatag nila og tinuod nga kasiguruhan.
what does this say to us? I think naapoy daghang mga tao karon nga nagkupot ni anang ilang pagka Kristohanon ang gigikanan, mo ilang gisaligan para nila secure na sila tungod kay naa sila ay Christian family, tungod kay nagdako sila sa Christian home, naa sila ay Christian parents, naa sila sa Christian community. Nag-assume sila nga safe na sila tungod kay ang ilang roots Christian. Nya ang country nag-declare nga Christian country. Daghay tao naguna-una nga luwas na sila tungod kay ang ilang parents Christian. Nya magsimbahan matag adlaw or matag Domingo. Ug nya religious pagid kaayo. Ug mo'y naghatag nilag kasiguruhan tungod ni ana sa ilang Christian roots. Now, even sa Protestant nga circle, no, na Covenant Church or kanang Reformed Church, pipila. Yes, many of them are very good, pero some of them nagtudlo ni anang ganing bautismo nga makaluwas. Now, labi na sa covenantals, covenant reform. Christian man ang parents, ilang pabautismohan ang anak kay pinaagi sa bautismo mahimo ng member sa covenant family ang anak ug tungod ni ana safe na sa paghukom. Same gihapon nga concept, wrong. Ayaw sa ligi ang relihiyon ug ang bautismo makaluwas kanimo. See, infant baptism mora ning outward nga symbol para nila ang child member na sa covenant family. Kay ang infant baptism mao man ay nahimong puli sa circumcision. Sa Judaism, ang symbol nga ikaw Hudiyo, circumcision. Dapat i-circumcise ang bata. Now, sa Christianity, para sa uban tungod kay kita na ang bag-ong Israel ug nga gi-reject naman sa Dios ang daan nga Israel, giset aside naman kita naman ang bagong Israel, naapoy bagong nga sign. Dili na ang circumcision bagong sign, maok na kini ang bautismo. Even the Roman Catholic mo na ilang teaching. Bautismo, sacrament. But that is wrong again. Walay laing makahatag og kaluwasan, si Kristo lang. Why ceremonias? Walay ritual nga mag-confer or maghatag grasya sa kaluwasan. Okay? Mo na-introduce ng infant baptism sa covenant. Kay mo man ay puli sa circumcision. Tungod kay kita naman ang bagong Israel. Ug ningingon si Paul, ayaw lagi sa ligi ang relihiyon. Kay dili man relihiyon, know the Son, and the Son shall set you free. Wala maingon si Christ, no religion, and the religion will set you free. No. Wala maingon si Christ, go through ceremonies, rituals, and these rituals will give you the grace of salvation. No. Know the Son. Personal. The person, Christ, the Son. So, mo nang karon even sa Protestant circle, kapil na sa Roman Catholic, daghay tao nagtuo, na tungod kay gibautismuhan sila sa pagkabata, sigurado na ang ilang kaluwasan. Tungod kay ang ilang parents o grandparents Kristohanon, safe na sila. False confidence, false security. Dili ta secure tungod sa atong heritage, sa atong gigikanan. Bisan pag Kristohanon ang atong parents, bisan pag nataw ta sa Christian nga hospital, bisan pag ang nurse ug ang doktor nagpataw nato Kristohanon pa, it doesn't mean a thing.
What matters is the individual faith. Daghan sa church na confused nini through the years. Abi nilag na kasiguruhan sa ilang relihiyon ug sa ilang kagikanan. Now, ikaduha, dili lang false confidence sa heritage that includes nationality and religion. Ikaduha, verse 17 gihapon, and they rest on the law. And the rest there means rely. They rely on the law. Ug mo ning major portion sa passage diri, actually up to verse 24 kini nga concept, ang ilang pag-rely sa law. Naa sila'y confidence sa ilang knowledge sa law. Now, naa sila'y knowledge sa law. No question about that. Ilang na-receive kini nga truth gikan sa Dios. O naa sila'y confidence niini tungod og ning feel sila secure tungod kay nahibaw man sila unsay balaod sa Dios. Upat ka points. Si Paul, naghanay upat ka points sa ilang pag-rely sa law. Now, nganong para nila secure na sila? Una is that they learned the law. Ilang gitanaw on sa ilang na-learn. They felt themselves secure because of what they learned. They rested on the law. Ang kaning law, nag-embrace na ni Satanan. Appeal na sa truth about God, His nature, His work, the Mosaic law, the Mosaic system. Appeal na niya ng promises, covenants, rites, ceremonies, priesthood, sacrifice, instructions. Maunan hang appeal sa law. They had it all. They knew it. Kay bawo sila ni Ana, even from childhood. Remember Timothy? Unsay training o upbringing Timothy? Iya pang lola o gastang iyang mama, nagtudlo ni Timothy. Kay maoni ang ilang culture. Ang mga bata, tudluan gyud sa balaod sa Dios. Og tungod ni Ana, para nila, kay naa sila ni Ana, mo na ilang gisaligan. They relied. Tungod kay naa sila law, o gitudlo sa ilaha ang law, para nila enough na nga safe na sila. They were resting in the possession rather than in keeping it. Nag-rely sila nga naay balaod, dili kay nag-rely sila kay ning obey sila sa balaod. Kay di mangyod nila ma-obey ang law. You see? Wa mangyoy tao maka-completely fulfill sa law. There are 600 laws ni Moses. Masayop kag usa, at tubangan sa Dios, parihara nga sayop kas tanan. Ingon ana ang Dios. Pero tungod kay dili man nila ma-obey tanan, so ang ilang gibuhat, confident na lang sila nga nagpase sila sa law. Bisan pagwa nila ma-obey ang law. Because dili man gyud purpose sa Dios nga ang righteousness pinaagi sa pag-obey sa law. Ang purpose sa Dios na ang law para ang tao makasabot sa sala ug nga ang silot sa sala kamatayon. Na ang law para mahibaw ang tao, mahimo siyang desperate ug mangayo siyag mercy ug rescue sa Dios. Dili purpose sa law nga para sundon, para makaluwas, para makaangkon og righteousness. Yet ilang gisaligan na may balaod. Sige lang og di may katuman, na man may balaod. Maunay nahimo nila nga nakahatag nila confidence. Okay lang. Di ta kasunod, pero na may balaod, lahi man sa uban. Bingingon si Paul, sayop gihapon. Kay naagog kay balaod, pero ang purpose sa balaod, dapat tumanaw na nimo. Unya lagi, kay di, wa gyud tao makatuman sa balaod sa Dios. Gituyo man na sa Dios. Para ang tao makasabot nga makasasala siya, pinaagi sa balaod. Dili man purpose sa Dios nga ang pagkamatarong maangkon pinagis pagsunod sa balaod. Lahi ang purpose sa Dios. Pero ang nahimo nilang attitude,
Naaman may balaod, safe na mi. Bisan pagwa na mo gikip ang balaod, safe na mi. Wrong gihapon. Wrong gihapon. Kay kung naa kay balaod, dapat imong i-obey. Now, ang balaod hinoon, remember last Sunday? The more you know, the greater the punishment. Ug mao ning nahitabo ug mahitabo sa ilaha. Tungod kay naa sila'y balaod, unya ang ilang upbringing sa ilang mga anak, tudlo pa gyud ning mga balaod, kung mo-reject pa sila ni Christ, nga si Christ gitudlo sa balaod, ang nahitabo man gud nila literal na nga pagsunod sa balaod. Bisan pag di nila makip, para nila tungod kay naalay balaod, mao na safe na sila, but still no. Because perfect obedience ang gi-require kung mo-obey ka sa law. Perfect obedience. Dili lang kay possessing it, kundi obeying it. Pero again, walay maka-obey sa law. Tungod kay di man na mo'y purpose sa Dios, diha makitaan ng pagkamatarong. Now, verse 18, they were boasting about relying on the law. Ug tungod kay naa sila law, kay bawapod sila sa kabubuton sa Dios. See? They know the law. Ikaduha, tungod kay kahibaw sila sa law, kahibaw sila sa kabubuton sa Dios. Ug mo na ilang gisaligan, na may balaod, kahibaw may sa kabubuton sa Dios. Safe na gyud may. Again, it's not about knowledge. It's about obeying. It's not about knowing the will. It's about obeying the will. Pero para nila, kahibaw man may, abi nilag enough na. Again, same gihapon. The more you know, the greater the punishment. Mas daghan man unta silang nasabtan, dapat mo-obey sila. Gihapon sila mo-obey. So, mo ng greater punishment. Ug ang point din ni Paul, kahibaw, bisan pagkahibaw kas balaod, bisan pagkahibaw kas kabubuton sa Dios, kung wa na nimo sunda, dili gihapon ka save, dili ka save. Mas greater lang ang imong punishment. They had the law. Ug tungod niya na they know the will of God. Nya, ikatulo pa, sa ilang pag-rely sa law, they approve the things that are excellent. Tungod kay kahibaw sila sa balaod, nya nakahibaw sila sa kabubuton sa Dios, kay naa may balaod, kahibaw sila unsay maayo ug unsay dili. See? Approve the things that are excellent. Kahibaw sila, unsay maayo og dili, kahibaw man sila sa kabubuton sa Dios. Nakahibaw sila sa kabubuton sa Dios, kahibaw man sila sa balaod, sa law. Ug mo na ilang gisaligan, knowledge, but only up to knowledge, daily obedience. Ug ang point din ni Paul, your knowledge is not enough. You have to obey. Even if they approve the things that are excellent, they know. Kahibaw silang mo discern unsay maayo ug unsay daotan. The law give them that knowledge, but that is not enough. Ikatulo o ikaupat silang pag-rely sa law, being instructed after the law. See? Nagsalig sila, mo ni ang ilang pag-rest sa law. Kasabot sila sa balaod, tungod niya na kasabot sila sa kabubuton sa Dios. Ug tungod niya na, kibaw sila mo approve unsay mo test unsay maayo unsay di. Nya apil pa silang pag-rely sa law, gikan pa silang pagkabata instructed. Kanang word instructed, katekeo, where we get the word catechism. You see? Ilang gisaligan nga nagdako sila ni anang catechism. It's a method of instruction nga imong i-repeat ang question o ang answer. Paagi sa pagtudlo. Kaning catechism, paagi sa pagtudlo. Nay question, nay answer. Imo nang i-repeat. Himo na repeatedly, question and answer. Mao nang paagi nila sa pagtudlo. Gikan pa sa mga bata hangtod sa dagko. Catechism. And they're proud of that. That's how they rely on the law. And that's how inana sila ka-proud. O para nila, we're safe from judgment.
Kay una, we're Jews. We're chosen people of God. We have religion. We have God. And then, we have the law. Na may balaod. Tungod kay na balaod, kasabot may unsay kabubuton sa Dios. Kay bao may modreser unsay maayag dili. O gitudloan gud mi ni ani, catechism, gikan pas pagkabata, question and answer. Mo ni ang among pagka-brought up. Para na mo safe na gud mi, we're proud of that. Mo ni nahimong attitude sa mga Hudiyo. Nahimo silang proud niini og ilang giboast og naghatag nilag confidence, we're safe because of this. Ug ang point din ni Paul kung tiwason natong verse 29, that is not enough. Dili na mo'y makahatag ni mog security. Kung mambak ta sa chapter 9 sa Romans, ningon si Paul, my heart is continually sorrowful for the sake of Israel. Nga naman, na nilang adoption, na nilang glory, na nilang covenants, na nilang law, na nilang service, kanang ceremonies, na nilang promise, na nilang Abraham, mga forefathers, na nilang Christ. Pero nag-goal ko para sa Israel, nga naman, because all of that doesn't mean a thing if you don't respond in obedience. Chapter 9, kung ato ng laktawan. Bisan pa man niya nga privilege, na nila sa Abraham ug ang forefathers, na nilang law, na nilang prophets, na nilang revelation from God, na sila religion, even ang Messiah gikan kanila, pero even if naana nila, if they don't respond in obedience, it means nothing. Ang Israel ning follow after the law of righteousness, pero wala ka-attain sa law sa righteousness ngano man. Because ilang gipangita ang righteousness by works man, dili man by faith. Mo bitang ningon si Paul sa Ephesians. For by grace are you saved through faith. Dili by works. Nangita sila righteousness pinaagi sa ilang pagpaningkamot. And that's self-righteousness. They cannot fulfill it. So, mas greater lang hinuon ang ilang judgment tungod kay naman sila knowledge sa law. Mo nagingon sa Romans 2:12. If you sin in the law, you're going to be judged by the law. What pasabot, the greater the stripes because they are greater ang knowledge. Now to close, atong nahisgutan karon duha ka basic nga gikasaligan sa mga Hudiyo. Ilang gigikanan, ang ilang heritage, ug ang ilang knowledge. Og si Paul nagsugod sa pag tear apart niya ng ilang gikasaligan. Naay daghang mga tao karon same category. Tungod kay kahibaw sila sa Biblia, kahibaw sila unsay gitudlo sa Biblia, kahibaw sila sa kabubuton sa Dios, na sila'y kapasidad, masayod unsay maayo ug unsay daotan, nagkinabuhi sila nga moral ilang kinabuhi, or tungod kay nagdako sila sa Kristohanon nga pamilya, nya natudloan sila ni ining instructions gikan sa Bible, tingali ni eskwela pag Bible school ba ka or Christian school. Feeling na nila kana enough na makasecure sa ilang kaluwasan. Tungod kay naa sila niya ng mga butang. Pero mga pulong din ni Paul nag-remind ka nato, dili ta kinahanglan mag-rely sa atong religious identity or mere knowledge or external appearances. True faith is not about what we claim to know, but about who we trust and obey. Dili unta ta content ni anang form of godliness lang, but let us seek genuine transformation through Christ. Listen, ang pinakagrabe nga pag-antos sa impyerno
gireserba sa mga tao nga mas daghang nahibaw-an, and yet wa gihapoy faith sa pagdawat ni ana, to obey ni ana. Dili na mo'y tinuod nga security. Bisan pag mahibaw-an nimo tanang butang mahitungod sa pagkakristohanon, kung wala kay Kristo, kung dili tinuod imong pagtuo ni Kristo, dili enough o imo lang ang pinaka-severe condemnation. Knowledge is no security, none at all, not even your heritage. So, unsa may makahatag og kasiguruhan? Well, the whole point of chapter 1, chapter 2, and chapter 3 is simply this. Wa gyoy security ang tao. Hangtod moabot ta sa tunga-tunga sa chapter 3. Then atong ma-meet si Jesus Christ. Bisag unsa pa tang klase nga tao, immoral and irreligious chapter 1, moral and religious chapter 2, or Jew and religious sa chapter 3, with so much knowledge and theology. The whole point, nag-ingon si Paul, wa kay security. Only cast yourself on Christ in faith. Kay si Christ lang ang makahatag nimong kasiguruhan nga maka-escape ka sa paghukom. Kay siya ra ang nag-antos sa krus aron ikaw dili na hukman. Substitute para nimo. So accept Christ, believe in Christ as your Savior to rescue you from judgment. Let us pray. Father, we thank you so much sa imong kamatuoran karon. Ang tao wala gyoy laing saligan para sa iyang kasiguruhan. Si Kristo lamang. Dili ang relihiyon, dili ang kagikanan, dili ang among kahibalo, kundi ang pagtuo lang yun ni Kristo. Kay si Kristo rang maghatag og tinuod nga kagawasan og tinuod nga paglaom. Hinaot Amahan, ikaw magatapang kanamo amo kining matudlo ngadto sa uban. Daghan pa unta makaila kanimo, O Dios. Ug mosalig kanimo, dili mosalig sa relihiyon. In Jesus' name we pray. Amen.